Tumayo po ang lahat. Sa aklat ng mga awit, 34, 1 hanggang 3. Sa lahat ng pagkakataon, si Yahweh aking pupurihin. Pagpupuri ko sa Kanya, hindi ko papatigilin. Aking pupurihin Kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig matuwa. Ang kadakilaan niya ihayag, at ang ngalan niya ipurihin ang lahat. Tayo po'y manalangin. Aman Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay na dakila ka po amin, Ama. Pinupuri ka po namin, Ama, at sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Ama, kayo na po ang bahala, Ama, sa aming bansa, na ngayon ay may nakahandang panganib. Alam namin, Ama, na sa inyong kamay, hindi mo hahayaang matuloy ito. Gayun din po, Ama, sa aming gawain na ito, ay tinataas ka po namin. Kayo po ang aming pinupurihan at tinadakila. Ang lahat ng ito ay aming samot dalangin sa pangalan ng iyong malanak na si Jesus. Amen. Makakaupo na po ang lahat.
Ngayon naman po'y makakarinig tayo ng pasasalamat o testimony. Isang magandang gabi po sa ating lahat. Ayun. So, pinupuri ko po ang Panginoon sa sandaling ito kasi muli nakasimba po ako ng midweek. Medyo matagal po akong hindi nakabalik o naka-attend sa kadahilan ng may mga pagbabago po sa office. So, lahat po kami ay on-site na. Hindi na po kami work from home. At ako po kasi bago makauwi, medyo matagal. So, tapos ginagawa yung kalye namin, kaya medyo hindi ganun kadali. So, despite that, pinupuri ko ang Lord kasi patuloy pa rin naman yung pagpapala at pagbalik ng papuri sa pangalan niya. Dahil po ako ngayon ay in charge or ako po ay nag-head ng LPM sa national. Meron po kaming appreciation month kasi ngayong buwan. So, isa po yun sa napakalaking bagay na talagang challenge sa akin. Nag-form po kami ng group para hindi lang po ako nag-iisa. Para hindi po solo lang yung burden or yung challenge doon sa pangangalaga sa mga manggagawa. Isang malaking task. So sana po ipanalangin nyo. Meron ho kaming appreciation day sa kanila, sa mga generales, obispo at DS na walang local church na naka-assign sa kanila. And we hope na sana yung simpleng program and celebration ay maging pagpapala. Naging challenge din po yung budget, pero sabi ko nga dun sa team, ako ay naniniwala na ang Panginoon ay kikilos at ang Panginoon ay tutugon. So true enough, until the last minute nitong October 14, na-exceed namin yung kailangan na budget. So, I praise God kasi kahit anong pagkakataon, kahit anong sitwasyon talaga, hindi niya pwedeng ipa-feel sa'yo na naiwan ka o napabayaan ka. Kahit doon sa latest na nangyari sa office, yung hindi na ho kami under ng dating parent company, bago na yung aming parent company, ang Panginoon pa rin talaga yung makikita mong nananatiling tapat sa buhay ko at sa amin sa office. So, purihin po ang Panginoon kasi ang buhay natin hindi madali. Sabi nga, it's not a life full of parang bed of roses na sobrang mag-e-enjoy ka na lang. It will really be a road of challenges, a road of different situations. Pero in the end, talagang nandoon yung paniniwala at yung iyong acknowledgement, acceptance, na wala naman tayong ibang dapat papurihan kahit ano yung nangyayari sa buhay natin kung hindi ang Panginoon. At walang dapat na maitaas kundi ang Panginoon. Ang dalangin ko na lang po, sana ipanalangin niyo po ako sa aking bagong assignment sa LPM at salamat po sa lahat ng mga nandito sa church na tumugon. Hindi ko kaya ako, nag-iisa ako, pero alam ko na naniniwala ako na ang Panginoon ang tutulong sa akin. Kasi sabi nga, pag minahal mo ang mga manggagawa, ang mga pastor, predikador, at lahat ng mga naglilingkod sa Panginoon ay ibabalik sa iyo ng Lord. Kumbaga, pagpapalain ka ng Panginoon.
At ipag-pray nyo rin po ako kasi after Sunday, meron din po akong isa pang imbitasyon. Natutuwa rin po ako at parang na overwhelm yung heart ko kasi yung praise and worship ng Taytay, in-invite po nila ako para mag-conduct ng Praise and Worship Expo. Right after ng Praise and Worship dito na workshop. Actually, yung workshop dito, may 2 month pa na sunod na session. So, sana pa ipanalangin nyo kasi it's a manifestation of how God blesses us doon sa ministry na pinili natin. Na, meron kang maririnig din na comments or anything, but then, the manifestation is that God works in the lives of the people, in the hearts and the lives of the people that is touched by the ministry that you have. So, kapit lang. Kumbaga, andun yung acceptance na may mga pagbabago, may mga kailangang ayusin, pero continue because wala naman tayong ibang pinapapurihan o dapat itaas kundi si Lord. So, again, purihin po ang Panginoon kasi overwhelming. Pati po sa trabaho, lagi ko hong ipinapasama sa prayer yung aming bidding. So, nais ko hong ibalita na halos lahat po ay na-win. So, nakuha po namin yung project and praise God. Merong isa na lang na hinihintay kami. Hindi namin alam kung kami or what. Pero yung pinakamalaki na revenue or magdadala ng malaking revenue sa kumpanya ay binigay ng Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Sabi nga, He works in many ways. Ways we cannot see. Hindi natin alam. Minsan gugulatin ka na lang ni Lord. And He's God that specializes dun sa mga surprises, impossible, at lahat ng mga hindi mo akalain. Lahat ng hindi mo ine-expect. So just hang on, continue, serve God above all, at sigurado, tiyak yun. Si Lord ang laging mangunguna, laging magpaparamdam na lagi siyang tapat. Purihin po ang Panginoon. Marami pong salamat. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po'y tumayo at umawit para sa ating Panginoon. Lay my life down at your feet, 'cause you're the only one I need. I turn to you and you are always there. Sometimes it's you I see, put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You were always, always there, every how and everywhere. Your grace abounds so deeply within me. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever meets no end. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for.
the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are the way, the truth, and the life. I live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth, and the life. I live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth, and the life. I live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth, and the life. I live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Patuloy po tayong umawit para sa ating Panginoon.
Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ngayon naman po'y makakarinig tayo ng salita ng Diyos na ipaparating ng ating PNP, Brother June Cayabyab. Hello. Isang mapagpalang at mabiyayang gabi po sa ating lahat. Sa gabi pong ito, bago po tayo magsimula sa ating pag-aaral, nais ko po magpasalamat sa ating Panginoon sapagkat yung mga last month, nag-sermon ako dito, naging emotional ako. Nadala ng bugso ng damdamin. So ngayon po, ay nagbabalik po ako ng papuri at pagpapasalamat po sa ating Panginoon sapagkat nakita ko yung kanyang biyaya, yung kanyang pagpapala. Tawag dito, yung patuloy na paggaling ng aking ama, yung patuloy na pagbibigay ng kalakasan ng ating Panginoon, patuloy na kagalingan na kanyang binibigay sa aming ama, ay nagkakaroon ng katuparan. So hopefully, nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Siguro by tomorrow, kung makakapagbayad kami, makakalabas na po ang aking ama. So malaking pagpapasalamat po sa Panginoon yung mga taong ginamit niya. Yung mga doktor, yung mga nagtulong-tulong sa panalangin. Napakabisa po talaga ng panalangin. Isa pa, 2 araw na lang at madadagdagan na naman ang aking edad. So, 1 taon na naman pagpapala ang aking natanggap mula sa ating Panginoon. So, yung 1 taon na kalakasan, 1 taon na biyaya at pagpapala naming mag-anak, ay patuloy na pinagkakaloob sa ating Panginoon. Patuloy na pinagkakaloob sa amin na ating Panginoon. So, sa gabi pong ito, may kaugnayan yung aking sinasabi ngayon dahil ang ating pag-uusapan o pag-aaralan sa gabing ito ay isang mabuting bagay ang pagpapasalamat o ang magpasalamat. Tayo pong sandali tumayo at ating pumbasahin ang ating pagbabatayan sa gabing ito na magmumula sa mga awit, 72, 1 at 2. Ganito po ang ating mababasa. Mabuti ang magpasalamat sa Panginoon, ang umaawit ng mga papuri sa iyong pangalan, o kataas-taasan ang nagpahayag sa umaga ng iyong tapat na pagsuyo at sa gabi ng katapatan mo. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po'y maaari na makaupo. Ang pagpapasalamat daw po ay isang bagay na mabuti ayon sa Biblia. Sa lahat ng mga bagay na tinatanggap po natin, sa lahat ng mga bagay na tinatangkilik po natin, at patuloy pa nating tatanggapin mula po sa ating Panginoon Diyos, ay dapat po lamang nakilalanin natin ang mga ito sa pamamagitan ng taus-pusong pagpapasalamat at pagpupuri bilang mga naturuan ng mga salita ng Diyos. Magiging kalabisan o kakulangan tayo na hindi tayo matutong tumanaw ng utang na loob, lalo pa sa ating Panginoong Diyos. Bakit nga ba kailangan magpasalamat sa Diyos? Marami po mga dahilan kung bakit tayo kailangan magpasalamat sa Diyos. Una po, ay ito ay pagtanaw sa kabutihan po ng ating Diyos sa lahat ng kanyang ginawa. Ang pagpapasalamat daw po ay isang gawang mabuti, hindi lamang sa paningin natin, kundi lalo na sa paningin po ng ating Diyos. Isang mabuting bagay ang magpasalamat, lalo na sa mga magagandang bagay
na nangyayari sa ating buhay, lalo na sa ating tinatanggap araw-araw. Sa isang lingkod ng Diyos, hindi masama nakasanayan natin na magpasalamat. Sapagkat alam natin, napakaraming bagay talaga na sadyang nararapat natin pagpasalamat sa ating Diyos. Ang ikalawa naman po ay ang biyayang tinatanggap po natin. Saan po ba ito nagmumula? Mayroon po ba mga bagay sa ating buhay na hindi nagmumula sa Diyos? Lahat po ng bagay na ating tinataglay o ating tinatangkilik ay nagbubuhat po sa Kanya. Kaya naman po nararapat natin itong makita o nararapat lamang po na ipakita natin ang ating pagpapasalamat at pagpupuri sa ating Panginoon Diyos. Gayun din naman, hindi ba dapat na ipagpasalamat po natin ang bawat araw, mga bawat taon na dinadagdag ng ating Diyos sa ating buhay? Marami pa po mga bagay na nararapat na ipagpasalamat po sa Kanya. Gaya ng mga materialis na ating tinatamasa ngayon sa ating buhay, na patuloy niyang pinagkakaloob at ibinibigay sa bawat isa sa atin. At higit sa lahat, hindi ba dapat karapat-dapat ding ipagpasalamat ang kalooban niya, ang mga biyayang espiritual, gaya ng salita ng Diyos, ng pag-asa na ibinibigay niya upang tayo'y magtiis o magtiis sa mga magulong sanlibutan ito. At gayon din naman sa pananampalataya na minsan binigay sa atin upang magkaroon ng kabuluhan ang ating mga buhay dito sa mundo. Lahat po ito ay karapat-dapat lamang po na ibalik at ipagpasalamat po sa ating Diyos. Ang Diyos din po ay nagbibigay sa atin ng mga kakanin sa araw-araw. Sabi nga po sa Mateo 6:11, ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Sa 6:31 naman po, kung itutuloy po natin sa Mateo, kaya wag kayong mga balisa na nagsabi, ano ang aming kakainin, o ano ang aming iinumin, o ano ang aming daramtin. Sa 32 naman, talastas ang inyong Ama sa kalangitan, na kinakailangan ninyo ang lahat ng bagay na ito. Sabi din po ni Apostol Pablo sa unang mga taga-Korinto, kabanatang 4 at 7, bakit sinasabi ninyong nakahihigit kayo sa iba? Ano ba ang mayroon kayo na hindi nagmumula sa Diyos? Kung ang lahat ng nasa inyo ay nagmumula sa Diyos, bakit nagmamalaki kayo na parang galing mismo sa inyo ang mga ito? Mayroon kasi mga tao, hindi naman po nila lahat, na kinikilala nila ang mga biyayang kanilang tinatamasa o tinatangkilik na galing ito sa kanilang sariling pagpapagal. Ang pagpapagal naman po ay mahalaga din naman para masupungan natin ang mga kailangan natin sa buhay na ito. Subalit wag po nating kakalimutan na mayroon pong Diyos na nagbibigay sa lahat. Mayroon tayong Diyos na nagbibiyaya sa lahat ng bagay. Mabuti man ito o masama, malaki man ito o maliit, na patuloy niya pinagkakaloob sa atin ang ating mga kailangan. Maging ang ating buhay po o ang ating kalakasan, sa Diyos din po nagmumula ito. Ganito po pinakita ng mga unang lingkod ng Diyos, ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Sa Diyos nagmula ang lahat. Sabi po sa unang Kronika, chapter 29, 10 to 13, para nandito, 10 to 13, ganito po yung sinasabi, pinuri ni David ang Panginoon sa harap ng mga tao. Sinabi niya, O Panginoon Diyos
ng aming ninunong si Jacob, na sa inyo ang kapurihan magpakailanman. Makapangyarihan kayo, kagalang-galang, dakila, at kapuri-puri. Sapagkat sa inyo ang lahat ng mga bagay na nasa langit at nasa lupa. Kayo ang hari o Panginoon at higit kayo sa lahat. Ito po yung sabi sa verse 12, sa inyo nagmumula ang kayamanan at karangalan. So hindi po sa atin. Nagmumula ito sa Diyos na kayamanan at karangalan. Kayo ang namamahala sa lahat ng bagay, makapangyarihan kayo, at kayo ay nagpapalakas at nagbibigay ng kapangyarihan sa sino man. Sa 30 naman po, ngayon ang aming Diyos, pinapasalamatan namin kayo at pinupuri ang inyong kagalang-galang na pangalan. Kung mayroon man tayong isang bagay na malaking dahilan na dapat natin ipagpasalamat sa Diyos, ay ito po yung inari tayong tapat. Inari tayong anak niya at iniligay tayo sa paglalingkod. Gaya ni Apostol Pablo, ito ay lubos niyang pinagpasalamat. Sabi po sa 1 Timoteo 1:12, nagpapasalamat ako sa Kanya na nagpalakas sa akin kay Kristo Jesus sa Panginoon natin sapagkat ako'y inari niyang tapat. Ako'y inari niyang tapat. At ako'y inilagay sa paglilingkod sa Kanya. Napakaganda po ng sinabi dito ni Apostol Pablo na inari siyang ganap at inilagay siya sa paglilingkod para sa ating Panginoon. Ang naghahandog po ng pasasalamat ay magagawang luwalhatiin po ang ating Diyos. Ibig sabihin, kapag naghahandog po tayo ng pagpasalamat sa Diyos, ay nagbibigay po natin siya o nabibigyan po natin siya ng kagalakan. Natutuwa po siya sa ating ginagawa. Natutuwa po siya sa ating pinagpapasalamat sapagkat siya po ay patuloy niya tayong kinakausap, patuloy niya po tayong binibigyan ng mga pagpapala. Ang sabi po sa mga awit, 50:23, ang naghahandog sa akin ng pasasalamat ay pinangangaralan ko o pinapangarangalan ako at nag-iingat sa kanyang pag-uugali ay ililigtas ko. At maging sa panahon ngayon, ipinapangaral ito palagian. Tayo ay nag-aandog sa Diyos, tayo ay nagpapasalamat. Sabi sa mga Hebrew 13:15, kaya patuloy tayong maghandog ng papuri sa Diyos. Sa pamamagitan ni Jesus, ito ang mga handog na nagmumula sa mga labi natin at nagpapahayag ng pagkakilala o pagkilala natin sa Kanya. Sa makatuwid baga ay ang bunga o ay sa makatuwid baga ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag sa Kanyang pangalan. Kaya po lahat ng bagay, lahat po ng ating tinatangkilik, lahat po ng sandali, malaki man o maliit, ang mga biyayang nakakantam natin, ay huwag na huwag po natin kalimutan na magpasalamat at magandog sa ating Diyos. Sapagkat ito ay mabuti, ibig sabihin, makagawa tayo ng mabuti at naluluwalhati natin ang ating Diyos. Nagagawa tayong mabuti at nagagawang kabanalan tuwing tayo ay naghahain ng handog sa Diyos at pagpupuri at pagpapasalamat. Ang pagpapasalamat po sa Diyos ay nagagawa natin sa napakaraming kaparaanan. Si David po, na lingkod ng Diyos, ay palagi ang nag-aalay po ng handog sa Diyos. Sa pagpapasalamat, nadala ang kanyang handog sa templo ng Panginoon. Sa ganito ay sinasagawa niya ang pagpapasalamat at pagsamba sa ating Diyos. Sa mga kronika, unang kronika 16:29, sabi dito, ibigay ninyo sa Panginoon ang mga papuring nararapat sa Kanya.
magdala kayo ng mga handog at pumunta sa kanyang presensya. Sambahin ninyo ang Panginoon sa kagandahan ng kanyang kabanalan. Mga magulang at mga kapatid, ang kaparaanan ng pagpapasalamat ay ang pagpaparoon sa ating bahay-sambahan. Tayo po, dito po, tuwing tayo pumupunta po dito, ay patuloy tayo naghahandog ng pagpapasalamat sa ating Diyos. Hindi rin din po kaila sa inyo na sa pamamagitan ng panalangin, ay tayo nakapagpasalamat sa ating Diyos. Paggising po natin sa umaga, pagdilat po natin mga mata, ay magpasalamat na po tayo sa ating Panginoon sapagkat meron tayong kalakasan na muling magagamit natin sa maghapon. Kung tayo man ay kakain ng biyaya sa unang agahan pa lamang natin, tatanggap tayo ng mga biyaya at mga pagkain, patuloy natin pasalamatan ng ating Panginoon. Maging ang ating pag-alis sa bahay, ang ating paglalakbay patungo sa eskwela, patungo sa ating mga opisina, kung saan man tayo papunta, nandun din po ang pagpapasalamat na ating patuloy na hinihingi sa ating Panginoon. At maging tayo makabalik at makauwi sa ating tahanan na ligtas at walang nangyari sa ating maghapon na ginawa, sa eskwelahan man, sa trabaho man, dapat po tayong ipagpasalamat ang mga bagay na ito. Ang kalakasan po natin, ang ginagamit po natin, ay nagkakaroon ng kasaysayan, nagkakaroon ng kabuluhan. Dapat po natin ito ibalik sa ating Panginoon. Kung sa tingin nyo ay kapuri-puri ang ating ginawa sa maghapon, kung sa tingin nyo ay nabibigay nyo ng kaluwalhatian ng ating Panginoon sa maghapon na ating ginawa, ito ibalik niyo po natin sa Panginoon. Ipagpasalamat po natin dahil binigyan po tayo ng maghapon na kalakasan at ang kanyang pag-iingat saan man tayo pumunta. At maging sa ating pagtulog, ganun din po, ay patuloy din po tayong pasalamat dahil muli tayo makakatulog at makapagpahinga sa maghapon nating ginawa, sa maghapon nating mga activities na mga pinagagawa natin. Bigyan natin ng pagpapasalamat. Kahit maliit na bagay lang po, pagpasalamat po natin to sa ating Panginoon. At bago po tayo matapos sa gabing ito, ay alalahanin po natin ang mabuti na hindi dapat ipinagkakait, lalo na kung ang kapangyarihan nito ay kaya natin gawin. Sabi po sa Kawikaan 3, talatang 28, sabihin na tuloy po natin. Sabi po dito, huwag mo na ipagpabukas pa kung kaya mo namang silang tulungan ngayon. So, mga magulang, mga kapatid, kung kaya naman din po nating tumulong ngayon, ay wag na po natin hintayin ipagpabukas pa. Tulungan na po natin sila, ibigay na po natin sa kanila. Ganon din naman po, para naman po maging kapakipakinabang naman, ibahagi din po natin sa kanila yung mga biyayang atin natatanggap sa ating Panginoon. Tayo po'y tumayo at tayo po'y manalangin. Diyos, Ama makapangyarihan sa lahat, muli maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito, sa patuloy mong pagbibigay sa amin ng pagkakataon, Panginoon, na mag-aral ang iyong banal na salita, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa aming pinag-aralan sa gabing ito, sa patuloy kaming magpasalamat at marunong kaming tumanaw ng utang na loob sa inyong ginawang kabutihan para sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa lahat-lahat ng mga papuri na pinagkakalob sa amin, mga pagpapala, mga kagalakan na patuloy mong binibigay sa amin. Purihin ka, O Diyos, at pasalamatan ka, Espiritu at katatawanan. Maraming po salamat, Panginoon, sa iyong kapurihan at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman po'y makakarinig po tayo ng isang tanging awit mula sa ating kapatid, Sister Carissa Santa Ana, kasabay po ng paghahandog.
stars, they hold your promise. You guide me through the night. My heart is set to worship. My great reward is Christ. My hope you restore. Your promise is sure, and I am convinced that you are faithful. All things are possible in your name. All things are possible in your name. All shadows are lost, your light's breaking through. Shaken no more, I see only you. All shadows are lost, your light's breaking through. Shaken no more, I see only you. All shadows are lost, your light's breaking through. Shaken no more, I see only you. I see only you. All things are possible in your name. 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 In your name, Jesus. Tumayo po ang lahat. Huwag na po tayong maupo kasi meron na po tayong sama-samang pananalangin. Ang mga nasa tahanan ay sumabay po sa pananalangin. Ang mga ipapanalangin po ay makikita natin sa ating live stream. Para po sa prayer group 1, panalangin para sa mga may karamdaman sa kabataan po. Prayer group 2, panalangin para sa mga gawain at pagawain ng Tipas Unida Church sa kababaihan po. Prayer 3 po, panalangin para sa mga miyembro ng ating iglesia sa YA po. At ang pang-apat po ay panalangin para sa mga namumuno ng ating iglesia, bansa at ng buong mundo, sa kalalakihan po, pastor at PNP. Sige po, maggrupo-grupo na po tayo para sa ating pananalangin.
Tumayo po ang lahat para sa ating doxology. Shalom. Aming Diyos, patuloy kaming lumalapit po sa iyo at hayaan mo na purihin ka namin magpasalamat sa lahat ng bagay, Panginoon, na aming tinatanggap. Hayaan mo na sa pagpipinid ng gawain ito, dalayan po namin sa iyo ang kalalagayan ng aming bansa. Panginoon, maraming mga suliranin, maraming mga nangyayari, nandoon ang iba't ibang klase na kung saan nararanasan ng iyong mga anak at nandoon naman yung aming pagtitiwala, naroon yung aming pananampalataya na ang lahat ng ito'y batid mo, meron kang ipinapahiwatig at nawa ang iyong mga anak, hindi lamang ang bawat isa po sa amin, kundi yung mga iba pang hindi pa nakakakilala po sa iyo na sa ganitong mga kaparaanan ay kanilang makita na kailangan nilang kilalanin kanila, tanggapin sa kanilang mga buhay at magtiwala. Maraming salamat at sa aming paghiwa-hiwalay, sa aming pag-uwi, ang iyong pag-iingat, paggabay, ang patuloy na sumaamin, Panginoon. Sa pamamagitan ng pagtataas ng kamay na iyong lingkod, igawad mo, Ama, ay iyong makapangyarihang bendisyon. Ang biyaya ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Ama, ang pakikipisan ng banal na Espiritu, ang siya na mag-ingat at mag-ampon sa atin, mula ngayon at magpakailan-kailanman.
Amen. Isang magandang gabi po.